Philippines, over Asia, over America, over Africa, over Australia, over Antarctica, over Canada, over Europe. Jesus Christ, Son of the living God.
Praise the Lord, isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Welcome po sa ating pong Dawn Watch. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong Diyos na dakila, ang ating pong Diyos na buhay sa umaga po ito. Hallelujah, taas po natin ang ating mga kamay. Sama-sama po nating sasambahin at pupurihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Let us all sing to Jesus, God of the world. Down into darkness, open my eyes, let me see the beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Once again, here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to sa pinakamahinang tinig. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, and altogether wonderful to me. For the last time, let us all declare. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah, yes, oh God. Thank you, Lord, that you are wonderful and beautiful, oh God. You are worthy, oh God, to receive all the highest adoration,
Thanksgiving, glory, and honor, and power. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito. Nadila ko mo muli kami, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord, sa Downwatch, Panginoon, Lord God, na kung saan, Lord, patuloy kaming magpupuri, sumamba. Hallelujah, Lord, makinig na yung mga salita. Patuloy kami, Panginoon. Hallelujah, Lord, na mag Hallelujah, Lord God, na magbigay ng karangalan at pagpupuri at kadakilan sa iyong pangalan in Jesus' mighty name. Yes, Lord, you are worthy, O God, to receive all the highest adoration, thanksgiving, glory, and honor and power. Be exalted your name on high in Jesus' name. As we acknowledge our nothingness, that Lord, apart from you, we can do nothing, but we can do all things through Christ who strengthens us in the mighty name of Jesus. As we humbly ourselves before you, Lord, humihingi kami, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, kasalanan, kahinaan. Lord, linisin mo kami at hugasan mula ulo hanggang talampakan ng iyong banal at makapangyarihang dugo na siyang tumigil sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong salita sa 1 John 1:9. Kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, you are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Make us a righteousness, O God, and make us a holiness. Sanctify us, O God, in Jesus' mighty name. We thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your extravagant lavish love, O God, sa bawat isa sa amin. Natunay nga, O Diyos, na patuloy namin itong nararanasan sa bawat umaga na ipinagkakalob mo sa amin, Lord. Sa bawat pagising namin, Lord, isang biyaya, pagpapala, O Diyos, sa bawat isa sa mga Hallelujah, Lord, na tunay nga, O Diyos, na patuloy namin nararanasan, O God. Hayaan mo, O Diyos, na iyong banal na Espiritu ay patuloy naming maranasan. Hallelujah, Lord God, patuloy naming inaanyayahan ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu sa umagang ito, Lord God. At sa lahat, Lord, na mga gagamitin mo, O Diyos, hallelujah, Lord, especially sa maghahayag na iyong salita sa buhay ni Pastor Dennis Alberto, Lord. Anoint his lips, O God, itago mo siya under the shadow of your wings. In Jesus' mighty name, Lord God, hallelujah, Lord, let your wisdom, Lord, ang hallelujah, Lord, at ang iyong mga salita, Lord God, ang mamutawi sa kanyang mga labi, Lord God. Gamitin mo lamang, O Diyos, ang kanyang labi, Lord, na maging mouthpiece, Lord, sa kung ano ang nais mo na ipahayag sa umagang ito, in the mighty name of Jesus, O God. Let the hallelujah, Lord, holistic power of the Holy Spirit be upon him in the mighty name of Jesus, O God. Hallelujah, Lord, at sa mga mag-minister, Lord God, sa buhay ni Sister Jean, sa buhay, Lord, ni si Sister Hallelujah, Lord, Hana Rayo, Panginoon, sa buhay ni Sister Lita, sa buhay ni Sister Celeste, Lord, sa buhay ni Sister Joanne. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, na magbigay sa kanila ng kalakasan, ng kapayapaan at kagalakan sa kanilang mga puso, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy, Panginoon, banal na Espiritu, ay sa inyo po namin, hallelujah, Lord, ipinagkakatiwala, O Diyos, hallelujah, Lord, ang gawain ito. Alam po namin, Lord, na sasamahan mo kami at kiniklaim po namin ang victory sa gawain ito in Jesus' mighty name. We thank you, Lord. We honor you and we glorify your name. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Po ay dumako naman sa ating prayer focus. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat at kukulat sa po sa umagang ito at patuloy, Lord, na itinudulog po namin sa inyo aming GIL leadership na pinangunahan po ni Brother Eddie Villanueva at ang kanyang buong pamilya. Patuloy nga po na ang aming Bishop Brother Eddie ay palagi niyo pong ingatan. Good health po parate ang paranas niyo po sa kanya. Palakasin niyo po siya lagi, physically, spiritually, mentally, O God. At patuloy, Lord, ang protection niyo igagawad niyo po sa kanya, maging sa kanyang buong pamilya. Saan man sila magpunta, ang pag-iingat niyo po ay kanilang maranasan at lagi po fresh anointing, fresh revelation ay pagkakalob niyo po sa kanyang buong pamilya. Maging sa aming mga EMB, GL pastors, Bulacan, Star Operations, patuloy nga po, Lord, ang mga pastoran sa GIL. Lord, patuloy niyo po din po silang ingatan, gabayan, at anumang kanilang pangangailangan ay pagkakalob niyo po higit pa sa kanilang inaasahan. Ang mayayang biyaya po, lagi nila maranasan at lagi niyo po sila, Panginoon, na patnubayan, O God.
Good health po palagi in the mighty name of Jesus. Maging amin pong Pastor Dennis Alberto, patuloy nga po Lord na siya po mangunguna ngayon sa umagang ito. Patuloy nga po no Lord, lamisan niyo po ang kanyang mga labi, salitaan niyo naman po mahahayag sa umagang ito at sa tuwing kasalita po siya Lord. At nawa po Lord, lagi niyo po siyang samahan at ano man po kanyang sasabihin, Panginoon, ito po ay lagi magiging tabak na magkabilit-talin na titimo sa puso ng bawat makikinig in the mighty name of Jesus. At Lord, anumang kanilang pangangailangan, ipagkakalob niyo po ito, na higit pa sa kanilang inaasahan, anuman pong desire ng kanyang puso, Panginoon, para sa Jael Nor Zagaray, Panginoon, we declare, O God, na answered prayer na po ito lahat, maging sa aming mga extension services coordinators, ASC, sa aming mga GIL leaders and workers, Panginoon, patuloy nga po, Lord, na ang mga anak po ninyo ay lagi niyo pong ang kanilang mga puso ay lagi pong bigyan niyo po ng laging mainit sa paglilingkod, hindi ang apoy sa kanilang puso ay hindi mamatay, kundi lalo niyo po ito pag-aalabit sa paglilingkod at patuloy, Lord, na anumang kanilang pinapanalangin sa kanilang pamilya at sa kanilang buhay, Panginoon, we declare, O God, na kinatagpo niyo na po at answered prayer na po ito lahat. Ano man po kanilang pangailangan, ipagkakalob niyo po higit pa sa kanilang inaasahan. At sa amin pong GIL Cornerstone, Balintawak, patuloy nga po, Lord, ang legacy partners and supporters, overflowing and hundredfold blessings, Panginoon, ay ipagkalob niyo po, Lord. At nawa po, Lord, at ihipo po kayo ng maraming supporters para po mag-provide lahat po ng mga pangangailangan na gagamitin sa aming pagtatayo ng building na ito, Panginoon. Patuloy nga po, Lord, hindi magkukulang. Pag-uumapawan niyo po, Panginoon, dahil alam po namin ang building po na ito ay tatayo para po sa kalawalhatian niyo po in the mighty name of Jesus. Maging engineer, architect, and all laborers po, Panginoon, pakaingatan niyo po sila habang sila nagtatrabaho at nawa po tamang design, tamang sukat lamang po ang gagamitin niyo po silang instrumento para maging tama at isaayos ang lahat po ng mga gagawin doon sa building na iyon, sa aming cornerstone, in the mighty name of Jesus. At nawa po, Lord, i-multiply niyo po lahat ng provision, overflowing supplies sa ugan. Hindi magkukulang, pag umapawin niyo po, lahat po ay ipoprovide niyo, hihipo po kayo ng mga anak po ninyo na mag-supply lahat ng mga pangangailangan para sa aming cornerstone Balintawak. In the mighty name of Jesus. Maging po sa aming GIL Church Renovation, Rehoboth, O God, patuloy nga po, Lord, nawa po magkaroon free installation of Meralco Transformer, supply of funds and finish the project, Lord. Ano man pong mga kapangangailangan para po sa aming GIL Church Renovation, patuloy nga po na kayo po ang mag-supply lahat ng mga pangangailangan na ito at layo mo po magkaroon ng volunteer engineers, architect, lahat po ng skillful laborers, patuloy nga po, Lord, na kayo po ang humipo ng mga anak po ninyo na mga tao na gagamitin para po maging maganda po ang renovation po ng aming mga churches of God sa GIL Nor Zagaray in the mighty name of Jesus. I-multiply niyo po lahat ng mga supplies and favor po and generous influence lahat po sa lahat po na nagbibigay ng mga aming mga nagpe-pledge po sa GIL Nor Zagaray. Patuloy nga po, Lord, na ang pabor po ninyo ay kanilang maranasan ano po tinanim nila para sa inyong bahay sambahan, Lord, ibabalik niyo po ito sa kanila 100-fold sa ugat, hindi sila magkukulang, kundi pag umabawi niyo po, ano po resources meron sila, Panginoon, ay papalaguin niyo po ito, paularin niyo po ito in the mighty name of Jesus. At nawa po sa aming Warrior Intercessors Network, Panginoon, patuloy nga po na ang aming mga intercessors ay magkaroon po ng lalo po magkaroon ng more intense prayer and intercession sa God. At patuloy, Lord, na lagi niyo po silang gamitin instrumento upang i-pray po ang mga nangangailangan, ang aming mga churches, at lahat po ng para po sa aming church in the mighty name of Jesus. At nawa po naman po pinapanalangin nila, Lord, we declare, O God,
na more answered prayers, O God. Patuloy nga po na samahan niyo po sila, mananalangin sila, kakatagupuin niyo po lahat ng papanalangin nila in the mighty name of Jesus. At patuloy, Lord, na mihiling po kami ng mga additional intercessors. Patuloy po, Lord, na kayo po ang humipon ng mga anak ninyo na gagamitin para po magkaroon po kami ng mas marami po intercessors. Alam po namin, Panginoon, ang panalangin po ay siya magiging daan para po lalo na maidulog namin sa inyo ang lahat ng mga pangailangan namin sa aming churches, O God. Maraming po salamat, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Patuloy ka naming pinapupurihan, pinasasalamatan, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kaluwalhatian, at sa pag-ibig mong nananatili at hindi kumukupas. Panginoon, amin idinudulog sa iyo, O Diyos, ang aming mahal na bansang Pilipinas. Ang national leadership, Panginoon, ng bansang Pilipinas, sa pangunguna ng aming Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, lahat ng mga officials, Lord God, lahat ng kabinete, Panginoon, ganun din, Panginoon, ang executive, the legislative, and judiciary, O Diyos. Iyo, Panginoon, Lord, pagkalooban sila, Panginoon, ng wisdom, integrity, at maging, Panginoon, ang katapangan, Panginoon, Lord God, na panindigan nila, Panginoon, ang katotohanan at ang katarungan, O Diyos. Ganon din, Panginoon, Lord, amin dalangin sa mga leaders na ito, O Diyos, na maglingkod, Panginoon, ng walang pag-iimbot. Ilagi nila, Panginoon, i-prioritize, Lord God, ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Proteksyonan mo, Panginoon, Lord, ang aming mga leaders na ito, O Diyos, sa korupsyon, Panginoon. Wasakin mo ang korupsyon, Lord, na nangyayari ngayon, Panginoon, sa pamahalaan, Panginoon, O God. Wasakin mo, Panginoon, ang kasakiman, O Diyos. Maging ang masamang impluensya, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Amin din dalangin ang good governance and the institutions, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga government offices and agencies, Lord, na tunay nga ang katwiran, Panginoon, ang katapatan, Panginoon, Lord, hallelujah, ay makikita sa kanilang paglilingkod, O God. Ganon din, Panginoon, ang epektibong sistema ng katarungan, kapayapaan, at kaayusan, O Diyos, para sa aming bansang Pilipinas, O God. Ganon din, Panginoon, magkaroon ng malinaw, Panginoon, patas na investigasyon, maging sa decision making, Panginoon, Lord, na ginagawa, Panginoon, ito ay maging sa Kamara, sa Senado man ito, O Diyos. Lord, magkaroon ng resulta, Lord God, na talagang mapanagot, Panginoon, ang may pagkakasala, O Diyos. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, magkaroon ng matibay, Panginoon, na kahandaan sa lahat ng mga kalamidad, Panginoon Diyos. At mapapanatili, O God, ang maayos na flood control projects, O God. Hallelujah. Amin din dalangin, O God, ang ekonomiya at maging ang national stability ng aming bansang Pilipinas, O Diyos, na magkaroon pa rin ng pag-asa, Panginoon, Lord. Hallelujah. Na makabangon, Panginoon, makarecover ang aming ekonomiya, Panginoon, O God. Na magkaroon pa rin, Panginoon, ng mga job opportunities, O God, equal access for all the Filipinos na naghahanap ng trabaho, nag-a-apply ng trabaho, O God. Hallelujah, na muli, Panginoon, Lord, hallelujah, makialam ka, Panginoon, sa aming pamahalaan, O Diyos. Makialam ka, Panginoon, sa aming ekonomiya, Lord, na magkaroon na muli, Panginoon, lalakas ang peso. Lord God, magkaroon ng stable prices at makontrol ang inflation, O Lord God. In Jesus' name. Ipagkaloob mo rin, Panginoon, ang wisdom in the economic policies, Lord God, na makahikayat, O Lord God, sa mga foreign
foreign investors, Lord God, na without compromising the Filipino welfare, O Diyos. Ganon din, Panginoon, magkaroon ng katatagan, Panginoon, ang Pilipinas, Panginoon, Lord, sa mga laban, Panginoon, sa pandaigdigang krisis, O Diyos. Amin din dalangin ang tunay na pagkakaisa, ang tunay na kapayapaan, Lord, sa aming bansang Pilipinas, Lord God. Proteksyonan mo, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas, ang bawat bayan, Panginoon, sa kaguluhang sibil, pagkakabahabahagi at kawalan ng kaayusan. Magkaroon, Panginoon, ng pangmatagalang kapayapaan sa mga lugar na mayroong kaguluhan at pantay na pagtrato sa mga marginalized na komunidad, O God. At tunay na pagkakaisa ng mga Pilipino, anuman ang pinagmulan o rehiyon, O Diyos. Amin dalangin ang bawat mamamayang Pilipino, O God. Lord, ang kanilang safety, Lord, ang kalusugan ng bawat isa. At ganoon din, Panginoon, ang iyong provision sa lahat ng bawat pamilya, Panginoon. Pagkain sa hapagkainan, hanap buhay, Panginoon, sa haligi ng tahanan, O Diyos. Lalo na, Panginoon, ang mga mahihirap, Panginoon, O Diyos, naming kababayan, O Diyos. Proteksyonan mo rin, Panginoon, Lord, bigyan ng patuloy na kalakasan ang lahat ng mga OFWs na nakapangalat sa iba't ibang bansa, Lord God. Hallelujah. Paboran mo sila, Panginoon. Magkaroon sila ng mabuting employer na magmamalasakit sa kanila, O Diyos. Patuloy mo sila, Panginoon, bigyan, Panginoon, na magandang kalusugan ang lahat ng aming mga OFWs, Lord God, na nagsasakripisyo, Panginoon, sa ibang bansa para sa kapakanan ng kanilang pamilya na naiiwan rito sa bansang Pilipinas. Lord God, maging, Panginoon, ang pamilya, Panginoon, na narito sa bansang Pilipinas, Panginoon, na ang kanilang mga mahal sa buhay ay mga OFWs, O God. Pagmalasakitan nila, Panginoon, ang bawat sentimo na ipinapadala sa kanila, O Diyos. Pahalagahan nila ito, God. Lord, hallelujah, hallelujah. Upang, Panginoon, Lord God, magkaroon sulit, Panginoon, ang paghihirap ng mga OFWs na ito, O God. Ganon din, Panginoon, magkaroon ng healing and restoration, Panginoon, sa mga na apektado, Panginoon, ng sakuna, nasalanta ng bagyo, lindol, Lord, na muli silang makabangon, O Diyos, na matulungan sila ng pamahalaan, O God. Matulungan sila ng mga LGU, Panginoon, na kanilang kinabibilangan, Panginoon, na magkaroon uli ng hanap buhay, pangkabuhayan, Lord, ganun din, Panginoon, sa kanilang mga tirahan, O Diyos. Hallelujah. Na magkaroon muli sila, Panginoon, ng maayos na tirahan, O Diyos. Amin din dalangin, Panginoon, ang revival of faith and hope, Lord, sa bansang Pilipinas, sa mamamayang Pilipino, O Diyos, na kami, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, magtiwala sa iyo, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, umaasa na meron ka pa rin magandang plano sa aming bansang Pilipinas. Lord God, hallelujah, hallelujah, na maranasan pa rin namin, Panginoon, Lord God, na ma-restore, Panginoon, magkaroon ng kaginhawaan, Panginoon, ang aming ekonomiya, Panginoon, Lord God, magkaroon ng katiwasayan, Lord, ang pamamahala, Panginoon, ang aming pamahalaan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Patuloy namin ito ipinagkatiwala sa iyo, Panginoon, na kailanman hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, O Diyos. Ito aming dalangin na may pasasalamat at pananampalataya, O Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. At ito po ang ating pong Dawn Watch. At purihin po ang ating Panginoon sapagkat
Ngayon pong panahon po na ito ay tayo po ay patungo doon sa tinatawag po nating crossover. Ibig sabihin lamang po nito, ilang araw na lamang po ay haharap na po tayo sa taong 2026. At alam ko po na tayo ay inihahanda ng ating Panginoon. Kaya naman po ang atin hong Dawn Watch ngayon hong 3 araw na ito patungo sa atin pong crossover sa darating po na December 31 po ng in the midnight. Tayo po ay magbubukas ng pintuan ng 2026 na talagang ang Diyos ang siyang pinapaghari po natin. Kaya naman po sa atin pong pagharap po sa 2026, ito pong Dawn Watch po natin, ito pong 3 araw na Dawn Watch po natin. Simula po ngayong araw na ito hanggang sa Miyerkules, ang atin pong gagawin ay ihanda ang ating buhay. Ihanda po natin ang ating sarili upang matanggap po natin ang mensahe ng Panginoon, matanggap po natin ang biyaya ng Diyos, matanggap po natin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. At alam ko po, ang Diyos ay mayroon pong maraming mga nakahanda na mga biyaya at pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Tayo sa JL Norzagaray, atin pong hinihiling sa Diyos na makakilos ang Panginoon. We are declaring Jesus breakthrough. Ang Panginoong Yesus ay gagawa ng maraming mga himala sa susunod na taon ng 2026. Maraming biyaya, maraming pagpapala, maraming mga sagot, katugunan sa atin po mga panalangin. Alam po natin ito ang kilos ng Panginoon sa buhay natin. At hindi tayo kakalimutan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa 2026 dahil naniniwala po tayo ang Panginoon ang siyang ating tagagabay. Ang Diyos ang ating tagapagpala. Amen? Kaya ho, ihanda natin ang puso natin, ihanda natin ang pamilya natin, ihanda natin ang sarili natin. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng crossover? Dahil lang sabi nga akong gano'n, kung sino man daw ho ang nakapangunguna, ang nauuna sa pintuan, sila po ang magtatagumpay. Sa pintuan ng taong 2026, sila po ang magtatagumpay. Unahan natin ang kaaway. Unahan natin ang mga kamalasan. Unahan po natin ang mga kalungkutan. Sa taong 2026, bubuksan natin ang pintuan ng 2026 na alam natin sa ating sarili na ang Diyos ang siyang gumagalaw, ang Diyos ang siyang nangunguna, ang Diyos ang siyang naghahari sa buhay natin. So in this preparation, kung kaya ho natin, it requires na tayo po ay magkaroon ng pag-aayuno pa rin, mag-ayuno pa rin po tayo in these 3 days. Kayo na po ang bahala mag-schedule. Sa loob ng 3 araw, tayo po ay magkaroon ng pag-aayuno, pag-fast, prayer and fasting. At the same time, meron din po tayong gagawin na tayo ho ay tutulong, hanap po tayo ng pwede ho nating matulungan ng ibang tao na nangangailangan in this season. So yung pag-aayuno po na meron po tayong tutulungan ng mga tao, tutulungang tao. So ihanda natin ang sarili natin, magpala po tayo ng mga tao sa paligid po natin at alam ko po ang Diyos makikita ang lahat ng mga gagawin po nating preparasyon po na ito in this crossover. Sa paglilipat ng taon, ang Diyos ang siyang mangunguna at maghahari po sa ating buhay. And at the same time, sa atin din ng crossover po na ito sa December 31, may isi-send na lang din po kami ng mga programa na gagawin po natin. So magkikita-kita po tayo ng 9:30 ng gabi ng December 31 hanggang alas 12 po tayo po ay magkakatipon-tipon, magkakasama na mananalangin, magdedeklara ng pagtatagumpay ng Panginoong Yesus sa atin hong mga buhay. And at the same time, after po ng atin pong mga declarations and prayers po na yun, tayo ho ay magsasama-sama sa ating pamilya upang ipanalangin, i-consecrate. Magkakaroon po tayo ng anointing service sa ating mga tahanan
At alam ko po na ang Panginoon ang siyang mangunguna at maghahari sa gawain po na ito, kung saan ang Diyos, Jesus, ay napararangalan at naitataas. Naniniwala po akong naroroon ang ating Panginoon. Ngayon po, umaga po na ito, ihanda ho natin ang ating puso. Ihanda ho natin ang ating sarili sa unang araw ng preparasyon ng ating pong crossover. Ang tema ho natin, ang title ho ng ating pag-uusapan ngayong araw po na ito, Reset the Driver's Seat, a Day of Repentance and Return. I-reset ho natin yung driver's seat. Sino nga ba talaga ang nakaupo sa manibela ng buhay natin? Haharap tayo sa taong 2026, sino ang nangunguna? Tayo ho ba o ang ating Panginoon? Sino ho ang naghahari sa buhay natin? Tayo ho ba o ang ating Panginoon? A day of repentance, a day of return, a day of revival, a day of refreshment. Ang sinabi ko kasi nating reset, parang sa cellphone natin, di ba? Kapag feeling nating bumabagal na, parang feeling po natin na ah, parang ang hirap ng gamitin. Siguro ang isang ginagawa po natin, i-off po muna natin, papatayin po muna natin, i-reset po muna natin ang ating mga phone para pag open uli niyan, pagbukas uli natin, fresh na uli. So mag-iayos natin yung system. Parang ganun po ang atin pong gagawin ngayon pong araw po na ito. Sa buong maghapon na tayo ho ay ah, lalakad, papangunahan po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Iset po natin ang araw na ito ng December 29 na ang puso natin ay mapagkumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po ng Psalm 51 verse 10, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ito pong panalangin ni Haring David na bigyan mo ako ng malinis na puso at maayos na tamang espiritu, tamang pag-iisip ang ilagay mo sa aking buhay. Yan o ang gawin nating panalangin ngayong araw po na ito as we reset the driver's seat, as we reset ourselves sa buhay natin, sa pagharap natin sa 2026. Hilingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng tamang puso, tamang espiritu, tamang motibo, tamang buhay sa harapan ng ating Panginoon. Patungo tayo at the edge of 2026. One truth must be settled in our hearts. Ano ho ito? Ang tinatawag po nating alignment. Sabi nga natin, alignment. God is asking for us to align ourselves to the Lord once again. Maraming naging busy. Marami ho tayong mga pinagkaabalahan sa buong taon po na ito. Sa paninimula ng taong 2026, iset natin ang ating espiritu naka-align sa Diyos. Because we cannot carry yesterday's sin into tomorrow's breakthrough. Lahat tayo nananalangin ng breakthrough. Buong JL Church worldwide ay nananalangin ng breakthrough. Tayo po sa North Sagaray, yan ang tema po natin, breakthrough pa din. And we are declaring 2026 for 2026. Marami tayong mga breakthrough prayers na sasagutin ng ating Panginoon. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon dahil simula ho nung nagdeklara tayo ng ating pong anniversary ng breakthrough ho natin in JL North Sagaray, sunod-sunod na ho yung mga patotoo na tumatanggap na ho sila ng mga kasagutan sa breakthrough po nila. But again, we cannot carry yesterday's sin, yung mga kamalian, yung mga naging problema natin, yung mga pinagdaanan natin, plugging lang ho ito sa sarili natin. Parang sa cellphone na sa dami ng mga inopen mo ng mga application, you need to reset para mahinto ang lahat ng ito, para bumilis uli ang takbo ng buhay natin. Amen? And God is ready to move.
Naka-ready ang Diyos na kumilos, naka-ready ang Panginoon na sumagot sa ating panalangin. Subalit ang kailangan lamang po bago makadiretso ang Panginoon, bago makapaghari ang Panginoon sa buhay natin, we need alignment. We need the right path. Tamang daan, tamang landas, tamang buhay, tamang puso para ang Diyos ay mabilis na makapanguna sa buhay natin. Isa ko sa mga lagi kong tinatandaan sa breakthrough, nung pong isang katuruan po natin, ang sa breakthrough ng Panginoon sa ating buhay, yung mga alam nating natatagalan tayo, nababagalan ho tayo, ay kayang pabilisin ng Diyos. Yun hong inaantay natin na kaya tagal-tagal na mga panahon na pag-iintay ng pananalangin natin sa mga prayer breakthroughs natin. Kapag ho kumilos ang breakthrough ng Panginoon, acceleration, mabilisan, hindi ho taon ang bibilangin, baka hindi rin ho buwan, dahil ilang mga araw lang ang Diyos ng mga imposible ay kayang kumilos sa buhay natin. Amen? Bago ang panalangin ay sagutin, ang puso ay kailangan itama. Bago ang Diyos ay makapag-take over sa taong 2026, ang Panginoong Hesus mismo ang dapat na maupo sa atin pong driver's seat. Amen? Ang Panginoon ang dapat po munang manguna at maghari sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi ho ito taon ng kahihiyan. Ang araw na ito ay hindi araw ng kahihiyan dahil nahiya tayo sa mga kasalanan natin nagawa. Nahiya tayo sa mga kamalian na nagawa po natin. But this is the day of reset. Amen? Iaayos natin, ipapaayos natin sa ating Panginoon ang ating buhay at hihingin natin ang habag ng Diyos upang tayo ay makabalik muli sa ating Panginoon. Ilang mga puntos ang gusto ko pong pag-usapan natin. One, Jesus must be fully in the driver's seat. Mayaan po natin ang katotohanan na ang ating Panginoon ang dapat na naghahari sa ating buhay, ang nakaupo, ang nagmamaneho ng buhay natin, not by the works of righteousness which we have done, but according to the mercy He saved us. Pinangungunahan tayo, hindi lang naman sa katwiran, kung hindi dahil sa habag ng Panginoon sa atin. Alam mo natin sa sarili natin, wala naman tayong kredibilidad, wala tayong achievement, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Kaya tayo mamahalin ng Diyos. Kaya tayo pangungunahan ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay habag ng Diyos. Ang kaligtasan salvation is not earned. Hindi natin pinagtrabahuhan, hindi natin paghihirapan. Amen? Dahil ito po ay grasya ng Diyos sa atin. Once na tayo ay nagsisi sa ating kasalanan, kinilala natin si Jesus, ating tagapagligtas, ating Panginoon, ang hari ng buhay natin. Once na kinilala natin at sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus, binibigyan tayo ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Salvation is not earned. Breakthrough is not deserved. Dahil nga hindi tayo karapat-dapat. Sinong sasagutin ng Panginoon? Sinong bibigyan ng Diyos ng katuparan sa lahat ng kanyang mga panalangin? We do not deserve this. Even the restoration is not negotiated. Mga kapatid, ang lahat ng ito'y galing sa habag ng Diyos. Everything begins with the mercy of God. Habag lang ho ito ng ating Panginoon sa ating buhay. Kung kaya naman po, no matter how far na tumalikod tayo sa taong 2025, no matter
Marami tayong mga pagkukulang, mga pagkakamali. Nanlamig tayo, nagkulang tayo, tumigil tayo sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Nanlamig tayo, napagod tayo sa mga bagay na sa buhay ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, ngayong araw na ito, God is calling you back. God not God is not judging us, but He wants to restore you. Amen? Hindi ho naisin ng Panginoon na husgahan tayo sa ating mga kasalanan. Ang gusto lamang ho ng Panginoon sa atin ay ang tayo ibalik sa puso ng ating Panginoon at makapagharing muli ang ating Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, hindi tayo ang dapat na nangunguna sa buhay natin. Habag ng Diyos, pag-ibig ng Diyos na lagi pong naghahari at nangunguna sa atin sa bawat araw ng ating mga buhay. Amen? Kaya ho bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, when Jesus is not driving us, kapag ang Panginoong Jesus kasi wala sa driver's seat ng buhay natin, mabilis tayong tumalikod, mabilis tayong panghinaan, mabilis tayong mag-compromise, makiayon sa mundo, makiayon sa paligid natin, makiayon sa mga maling gawain. Kapag wala si Jesus sa driver's seat ng buhay natin, we lose sensitivity to sin. Nawawala ho yung spirito natin sa pagsisisi, sa paglapit sa Panginoon, hanggang sa magpatuloy tayo sa kasalanan. Ang naisin ho ng Panginoon sa atin, tayo'y maligtas, tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang tanging magagawa lamang po natin, dapat si Kristo ang naghahari sa buhay na ito. Marami yung mga tao, kailangan mo nila, kinikilala nila si Jesus, tagapagligtas. Totoo po yan. We are declaring Jesus is our Savior. Pero kapag kaho, sinasabi natin, itong number 1 na ito, na ang Panginoong Jesus ay dapat ay nakaupo sa ating driver's seat bilang mananampalataya ng Panginoon. Kapatid, hindi lang si Jesus ay dapat maging tagapagligtas ng buhay natin. Si Jesus po ay dapat maging Panginoon ng buhay natin. Salamat po sa JIL. Ito po ang itinuturo sa atin. As we declare Jesus is the Lord of our lives, pinapaupo natin si Jesus sa driver's seat. Habang araw-araw, sa araw-araw na dinideklara natin, Jesus is Lord over my life. We are giving Jesus the seat of power. Pangunahan mo ko. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas. Bakit po? Salvation without Lordship produces powerless Christianity. Ang kaligtasan na pinaniniwalaan natin at pinananampalatayanan natin naggaling sa krus ng Kalbaryo. Kung ito po ay hindi nagtataglay ng pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin, powerless Christianity. Hindi makapangyarihan. Wala kasi ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Yes, mercy ng Diyos ang salvation. Mercy ng Panginoon ang kaligtasan. Pero ultimately, ang Diyos pa din ang dapat naghahari at nangunguna sa buhay natin. This 2026, it requires more than church attendance. Higit pa po sa attendance po natin, church, sa iba't ibang mga gawain ang 2026. It requires surrendered authority.
Lord, ang buhay ko ay para lamang sa iyo. Pagharian mo po ako, pangunahan mo po ako. Saliksikin natin ang buhay natin ngayong umaga po na ito. Siyasatin ho natin ang buhay natin. Sino nga ba ang nagde-decide ng mga habits ng buhay natin, ng mga gawain natin? Kapatid, ang tanong sa araw na ito, sino ang may control ng oras mo? Kapag ka ba araw ng linggo, araw ng pagsamba, araw ng devotion, oras ng devotion mo, nangunguna pa ba ang Panginoon sa iyo? Sinong nangunguna sa iyong mga relationship? Sarili mo lang ba? Kung sino lang ba yung gusto mong pakisamahan? Kung sino lang ba yung gusto mong lapitan? Sila lang? And who directs your finances? Sinong nangunguna sa iyong pinansyal? Nakakaya mo bang magbigay sa Diyos? Nakakaya mo bang magtumulong sa iyong kapwa? Kaya kung meron tayo in these 3 days na giving alms to other people, giving help to other people, para ipakita natin sa Diyos, Lord, kaya ko na ang finances na ito ay galing sa iyo, steward mo ko, pinahiram mo po ito sa akin, tutulong ako, kaya kong tumulong sa ibang tao. Because whatever controls you is in the driver seat. Yung sarili mo, pamilya mo, asawa mo, ang nangunguna lang, ang nagdidesisyon lang sa iyo, sila ang nasa driver seat. Pride mo, kasikatan mo, kahusayan mo, ito ang nasa driver seat. Let Jesus be in the driver's seat. Amen po ba? Sabihin natin, Panginoong Yesus, ikaw ang driver ng buhay ko. Ikaw ang driver ng buhay ko. Naalala ko yung song na siya ang super ng buhay. Dito ka sumakay. Ang Diyos ang gawin nating super ng buhay natin. Amen. Ikalawa, ang kailangan po natin ay repentance is turning control to God. Kaya itong araw na ito ay pagsisisi po ang paghingi ng kapatawaran ay ang pagbabalik ng control natin sa ating Panginoon. Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out. Magsisi tayo sa ating kasalanan. Hindi lamang po ang repentance ay paghingi ng sorry, sapagkat ang repentance po is changing direction. Tatalikuran mo ang sarili mo, tatalikuran mo ang mga gawain mong mali. You cannot repent na hahawakan mo pa rin yung control mo, yung manibela mo. Okay? Sinasabi po ng biblical repentance ay kailangan taglay nito na kinikilala mo ang iyong kasalanan. Maraming mga tao sa paligid natin, hanggang ngayon, hindi nila kayang aminin na nagkamali sila. Hindi nila kayang kilalanin ang kanilang mga kasalanan kasi nakadip na, malalim na sa puso nila ang mga kasalanan na ito. Akala nila habit na. Okay lang. Okay lang ang mundo eh. Okay lang ang ginagawa nito ng maraming mga tao. Pare-pareho lang naman. But again, sin is sin. We are acknowledging sin is sin. Mali ito. Sa biblical repentance, kasama din po yung turning away from sins. Ang pagtalikod sa kasalanan and returning authority to God. Lord, ikaw ang maghari sa buhay ko. Kaya kapag tayo nagkakaroon ng prayer of repentance, taglay ho nito yung kinikilala mo, ako'y makasalanan, ako'y may kamaliang nagawa. Aminin ang mga pagkakasala. Mahirap mapatawad ang isang tao, hindi naman po nila kayang aminin ang kanilang pagkakamali. Puno na ng kayabangan.
turning away from sins, pagtalikod sa mga ito, sa mga kasalanan. Kaya maghapon, sa buong maghapon po na ito ay ang pagpapasiyasat ng buhay natin. In this first day of our preparation of crossover, ito hong tatlo na ito ay atin hong gagawin. Lahat ng maaalala ninyo, hindi naman kasi maalala agad ng sandaling oras lang ngayong Dawn Watch na ito ang ating mga kasalanan. Bagkos sa buong maghapon, lahat po ng naaalala nating mga kamalian na nagawa natin in 2026 or kung meron pa po sa mga nakaraan na hindi ho natin nahihingin ng tawad sa Diyos. Ito po ay ating hihingin ng kapatawaran sa Panginoon. Nangangakong tatalikuran natin ang mga ito at ibabalik natin sa Diyos ang kapangyarihan at karapatan. Ang tao po na nagnanais ng kapatawaran pero wala naman ng pagbabago ng buhay, baliwala ho ang repentance. Hindi totoo ang pagsisisi. Amen po ba? Kaya ho, mga kapatid, kapag tayo ho ay nagsisi ng mga kasalanan po natin, when repentance happens, prayer regains power. Nananalangin kasi tayo sa crossover eh. Magdedeklara ho tayo sa crossover natin. Mawawalan ng kapangyarihan ang mga deklarasyon na ito kung wala ang tunay na pagsisisi. Today, December 29, araw ng paglapit natin sa Panginoon. Araw ng pag-amin sa mga kasalanan, araw ng pagsisisi natin. Kung gusto nating makamtan yung kapangyarihan ng panalangin, apoy ng pagsamba, at yung influence, pamumuna ng banal ng Espiritu Santo sa buhay natin sa taong 2026, return your control to the Lord through repentance. Ibigay mo na yan sa Panginoon. Isuko mo na yan sa Diyos. Amen? Sabi nga natin, Lord, isusuko ko na sa iyo ang lahat-lahat sa aking buhay. Isusuko ko na sa iyo mga kasalanan ko, mga kamalian ko. Isusuko ko na sa iyo ang kayabangan ko. Isusuko ko na sa iyo ang mga maling mga bagay na nagagawa ko sa iyong harapan. Return your control to the Lord. 3, a clean heart is God's non-negotiable requirement. Totoo po ito. Sa pagharap po natin sa taong 2026, kung gusto talaga nating magkaroon ng breakthrough, isang malinis na puso, non-negotiable requirement ito. Non-negotiable requirement. Alam niya ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Hindi ho niya hiningi yung blessing ng Lord eh. Ang hiningi po niya cleansing. Amen? Bakit po? Dahil hindi kayang punuin ng Panginoon ang isang maruming sisidlan. Hindi tayo kayang punuin ng Diyos sa taong 2026 ng mga breakthroughs, ng mga pagpapala, ng mga kasagutan sa panalangin natin kung ang sisidlan ay marumi. I-cleanse then first. Uunahin na malinis muna natin ang ating mga puso. Ang ibig sabihin ng clean heart, no hidden sin. Sabi nga natin, no hidden sin. No secret pride. Walang kayabangan. Mapagkumbabang aaminin ang lahat ng kamalian sa Diyos. No quiet bitterness. No tolerated compromise. Hindi ho tayo makikipagkompromiso sa mundo na, Lord, pareho lang naman eh. Ito na po yung nakagawian sa mundo. Ito na po yung nature ng mundo.
nakikipareho lang naman kami. Hindi naman na ito kasalanan sa mundo. Lahat ng ito non-negotiable sa Diyos ang malinis na puso. Pero again, God is not looking for perfection. Ang tinitingnan lang naman ho ng Diyos sa atin, God is looking for your honesty. Maging honest tayo sa ating Panginoon. Because the moment you expose sin, the moment na inihingi natin ng tawad, the moment na inamin natin sa Diyos ang ating kasalanan, the blood of Jesus covers it. If we walk in the light, sabi ng 1 John 1:7, if we walk in the light, the blood of Jesus cleanses us from all our sins. Pray for a clean heart. This morning, this day, pray for a clean heart. Lagyan natin yung kamay natin sa tapat ng puso. Sabihin natin, Lord, bigyan mo ko ng malinis na puso. Sabihin po natin sa Lord, Lord, ihayag mo sa akin ang lahat ng mga natatago kong kasalanan, lahat ng kayabangan, bitterness, compromises. Maihingi ko ng tawad ito sa iyo ngayong araw na ito. Lord, likhaan mo po ako ng malinis na puso. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, sige po, mag-comment po kayo, maglagay po kayo ng heart, isang pusong malinis sa harapan ng Panginoon, ng ating hingin sa ating Panginoon. And number 4, ang ika-4, kalakip din po kasi ng paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi lang ho pang personal. Daniel's pattern, corporate and generational repentance. Ano po? Ang paghingi ng kapatawaran ay hindi lang naman ho ang personal na pananalangin. Daniel did not pray casually. He prayed slowly, intentionally, thoroughly. Sabi ng Daniel 9 verse 5, we have sinned and committed iniquity. Hindi lang naman po niya ipinanalangin sa Panginoon na Lord, forgive me. But he is praying, we have sinned, Lord. And forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami, Panginoon. Hugasan mo kami. Hindi po niya binanggit na hugasan mo ako. Linisin mo ako. Hindi lang po ganoon. Hindi lang pang personal. Ang pattern na ibinigay po ni Daniel sa kanilang pananalangin, always corporated, pangkalahatan din, sama din natin, generational repentance. Hindi natin alam kasi iba po mga members ng family natin, hindi naman din born again. So on behalf, parang si Job, na laging magtatayo ng altar tuwing umaga, at lagi po niyang ipinapanalangin ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ipinaghahandog niya ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak sa Panginoon, na ang kaisipan niya, baka mamaya nagkasala ang aking pamilya sa harapan ng Diyos, kaya ako nag-aalay, naghahandog sa ating Panginoon, dahil isin ko na pati sila makasama doon sa forgiveness ng ating Panginoon at matanggap din ng aking pamilya ang isang malinis na puso. Your family sins, your generational patterns, our cultural compromises. Ano po, ito po yung dapat na idinadalangin din natin. Ngayong araw po na ito, sa atin hong repentance, a day of repentance, a day of renouncement, mga kapatid, lumapit din tayo on behalf of our nation. Sa pag-aayuno natin, on behalf of our nation, Lord, patawarin mo ang bansa namin sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa pagiging panatiko, sa mga kamalian, immoralidad, sa lahat ng mga kasalanan, ating korupsyon, lahat ng kasalanan, lahat ng kamalian, ilapit po natin sila sa Panginoon. Amen?
corporate, generational repentance, isama po natin sa ating nung maghapon na pananalangin sa ating Panginoon. Amen po ba? We don't confrontly, and also kasama din ang church complacency, ang pagiging complacent ng ating home church, ang mga members ng church po natin, ang pagiging pabaya ng mga ng kapabayaan ng ating pong mga kasamahan, mga kapatiran sa iglesia ng Panginoon. Ito din po ay ating ilapit sa Diyos, ihingi ng tawad. Kaya maghapon po ito, mga kapatid. Bukas-bukas labanan mo tayo tomorrow. Pero ngayong araw po na ito, ang tanging hinahanap lang ng Panginoon sa atin, mapagkumbabang puso. Magpakumbaba po tayo sa Diyos. Amen? Bakit po? Sa pagsisisi po natin na ito, we don't confront spirituality, but we will repeat historically. Isang ganyan hanggat hindi natin nakukumpronta yung spiritual na bagay sa spiritual na mundo, uulit lang din ang history. Uulit lang din yung mga family sins. Uulit lang din yung mga patterns, generational patterns, hanggat hindi natin nakakonfront spiritually ang lahat ng ito. Pero kapag tayo nagkaroon ng pagsisisi, it stops cycle, it heals bloodline, and it resets spiritual authority. Tutuldukan, paulit-ulit sa pamilya natin. Pagagalingin ang dugo ng pamilya natin, generational, corporate, our family, our church, at pangungunahan tayo ng Panginoon. And then last, naaasahan natin, kapag tayo yung nagsisi, nagiho ito, it restores joy, it restores authority, it restores confidence. Sabi ng verse 12 ng Psalm 51 verse 12, restore to me the joy of my salvation. Maraming mga Kristiyano at mananampalataya, naligtas, saved, joyless. Forgiven, pero mahina. Minahal ng Diyos, pero insecure. Walang confidence sa sarili. Ang kasalanan, dinidrain po nito ang joy natin, yung courage natin, katapangan natin, yung confidence natin, inilalayo sa atin. Pero kapag tayo nagsisi sa ating kasalanan, spiritual authority, fresh hunger, bold faith, ay ibibigay ng Panginoon sa atin. So, you pray with confidence, after ng repentance natin, kaya na nating lumapit sa Panginoon ng may pananalig at pananampalataya with confidence in our hearts. Alam natin tutugunin ka ng Diyos. Alam natin, pagsamba mo sa Panginoon, malayang-malaya ka magtatas ng kamay. Malayang-malaya ka na mag-worship sa Lord. At haharapin mo ang future without fear. Kaya mong humarap sa 2026 without fear dahil alam mo ang Diyos ay kasama mo. The reset that prepares the breakthrough. Ito po ang ating tema ngayong araw na ito. Lord, ikaw ang driver's seat ko. As we end today, understand this truth. Repentance is not the end of the journey. It is the beginning of restoration. Ano man ang i-release natin ngayong araw na ito, God will not bring back. Sumampalataya ka. Ano man ang i-confess mo, umasa ka, God has already forgiven. Ano man ang isuko mo sa Panginoon, paghaharian, pangungunahan, paggagalingin ng Diyos. Marahil ang ilan po sa atin may mga kasalanan, guilt for this year. Dahil ang ilan po sa atin ay napagod, na-disappoint.
Na-dry na ho spiritually. Nakangiti man ho tayo pero inside broken, feeling malakas, pero mahina na pala, marupok na ho pala. Ngayon po ipinapahayag ng Panginoon sa atin, kapatid, you will not be defined by your failure in 2025, but you will be defined by your surrender now. Hindi ang failure mo, wag ang failure natin ang dali natin sa 2026. Hindi yung failure mo ngayong taon na ito ang dadali natin sa susunod na taon. Hindi ito ang magsasabi ng future natin. Hindi ang failure, hindi ang kahirapan, hindi ang mga kamalian, hindi ang kayabangan, hindi ang anumang kasalanan ang magdidikta kung ano ang 2026 natin. Ang magdidikta patungo sa 2026, your surrender, who is in the driver seat. Sapagkat ang Panginoon sa kanyang banal na dugo, sisirain, kumpletuhin malinis ang buhay natin. It restores fully, it resets authority. Lumapit po tayo sa ating Panginoon na may pagpapakumbabang po. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Magpasimula po tayo na isuko ang ating buhay, ihandog sa Diyos ang ating sarili. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat-lahat. To you, Jesus, we surrender all. To Jesus, I surrender all. To Jesus, I will give my all in all. I give you my heart, and I give you my soul. To Jesus, I surrender all. Sabayan niyo po ako, sabihin po natin, to Jesus, I surrender all. To Jesus, I will give my all. To Jesus, I will give my all in all. I give you my heart. I give you my heart. And I give you my soul. To Jesus, I surrender all. Lagay po natin ang ating kamay sa tapat ng puso. Sabihin po natin, I give you my heart. And I give you my soul. To Jesus, I surrender all. Ang atin hong pagsisisi, ang atin hong paghingi ng kapatawaran sa Panginoon, ito po ay personal na gawain natin sa Diyos. Hindi ko kayo kayang diktahan sapagkat hindi ko po alam kung ano po yung mga ikukumpisal natin sa Panginoon. Hayaan lang ho natin ngayong umaga po na ito sa pasimula ng araw na ito ng December 29, a day of repentance po natin sa Panginoon. Simulan lang ho natin isuko ang buhay, isuko ang puso sa Panginoon. Ngayong araw na ito, ibigay mo ang lahat-lahat mo sa Diyos. Sa buong maghapon, magpasiyasat ng buhay, magpasaliksik sa banal na Espiritu ng Panginoon, at hingi natin ang kapatawaran ng lahat ng ito. Lagay po natin ang kamay natin sa tapat ng puso, sumunod po tayo sa panalangin na ito. Sabihin po natin, Panginoong Yesus, binubuksan ko ang aking puso. Hayag sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na nagawa ko sa buhay ko. Simula sa aking pagkabata, ang taon na ito ng 2025, hanggang ngayong oras na ito, lahat ng ito isinusuko ko sa iyo, Panginoon. Lahat ng kamalian na aking nagawa, lahat ng kasalanan ko, Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo. Ninanais ko ang malinis na puso. Ninanais ko, Panginoon, na simula sa araw na ito, ikaw ang maghari.
Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang maging Panginoon. Ikaw ang manunubos. Ikaw ang hari. Diyos ng aking buhay. Pangunahan po ninyo ako, Panginoon. Akayin mo po ako sa iyong katuwiran at sa iyong naisin. Maraming salamat. Ikaw na ang manguna sa buhay kong ito. Ito po ang aking panalangin. In Jesus' name. Ako na lang po magpe-pray, Lord, hayaan po ninyo sa buong maghapon po na ito. Reveal unto our hearts whatever sins in the past, every sins of our family, our generational patterns, mga kamalian na ginagawa ng aming tahanan, ng aming buhay, even the church complacency, even our nations, O Lord. I-reveal po ninyo sa amin ang mga tamang panalangin ng pagsisisi, Panginoon. Hanggang sa buong maghapon, O Diyos, kami po'y humihiling mahayag ang liwanag mo sa aming buhay, Panginoon. At sa liwanag na ito, O Diyos, makapagningning makapagningning ka sa kadiliman ng buhay namin, Panginoon. Lord, mahayag ang mga madidilim na mga bagay, mga maling mga gawain sa aming buhay at mahingi po namin ito ng kapatawaran sa iyo. Aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan, Panginoon. Kung pinalagay po ang Diyos na mga kasalanan sa puso natin ngayong umaga po na ito, atin na po itong ihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Cleanse us, O Lord. Purify your church. Purify our families, O God. Purify our nation from all sinful acts, O Lord. Ang aming bansa sa korupsyon, sa mga kamalian, sa mga kasalanan, sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga immoralidad, Panginoon, hallelujah, sa kayabangan, sa pagiging makasarili, sa lahat po ng mga injustices. Forgive our nation, forgive our church, O Lord. Hallelujah, sa complacency, sa hindi sa kapabayaan, sa spiritualidad, Panginoon, sa kakulangan sa pananalangin, sa kakulangan sa pag-aaral ng iyong salita, sa pagiging matamlay sa iglesia, Panginoon, sa lahat po ng mga kamalian sa pagsamba, sa pananalangin, sa lahat ng mga spiritual disciplines namin, O Lord. Forgive your church. Forgive us, Lord. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Lord, ang lahat ng katamaran, ang lahat ng kayabangan, ang lahat ng pagmamalaki, pagmamataas, Panginoon, ang lahat po ng pagtalikod namin sa iyo, Panginoon, hugasan mo po kami ng makapangyarihan mong dugo. Pinagsisisihan namin ang lahat ng kasalanan na ito. And Father, as David prayed for a clean heart, we also praying, create in us a clean heart, O God, O Lord, and renew a right spirit upon us. Lord, huwag niyo pong iaalis sa buhay namin ang iyong Espiritu Santo. And let the fullness of joy be upon our hearts now and forever. Panginoon, ihayag pa po ninyo sa amin sa maghapon na ito ang mga dapat po namin ihingi ng kapatawaran sa iyo. Tunay, pagharap namin sa 2026, O Lord, sa pagbubukas ng pintuang ito, papasok kami ng may katuwiran mo, ng may katuwiran po ninyo at may kabanalan mo. Isuot po ninyo sa amin ang damit ng kabanalan unto 2026. Father, we love you at lahat po ng mga breakthrough prayers nila, Panginoon. Hallelujah. Alam ko pong acceleration for this year. Mabilisan, breakthrough for this year. Mabilisang pagtugon sa mga panalangin na ibibigay po ninyo sa amin, Panginoon. Pagpapalain mong bawat pamilya. Pagagalingin po ninyo ang mayroong karamdaman, O Diyos, at bibigyan mo ng katuparan, O Diyos, ang lahat ng kanilang mga dasal, mga himalang
kanilang hinihingi sa iyo, Panginoon. Thank you for this day at sa lahat po ng mga deklarasyon namin ngayong araw na ito, Panginoon, as we declare, let your kingdom come, let your will be done upon us. Father, we love you and we honor you. We give you praise, we give you thanks. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all. Pagpalain tayo ng Panginoon. I love you with the love of the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay dumako na po sa ating prophetic declaration ngayong umaga. Hallelujah. Ideklara po natin ito ng may pananampalataya na po kanina sa ating panalangin. Tayo po ay nakinig at humingi talaga at sinurrender ang ating mga buhay sa ating Panginoon upang sa pasisimula at pag-ready po ng pagpasok ng year 2026 ay malaya pong kumilos ng malakas ang Panginoon at ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. For our prophetic declaration po ngayong umaga, hallelujah. Ulitin po natin ito ng 2 beses na may pananampalataya. Tayo po ay sabay-sabay na magdeklara. Number 1, Lord, I repent my involvement with this group. Mention the name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, so Jesus. Ano man po ang mga kinabibilangan natin, ano man ang mga bagay, katulad po ng panalangin ni Pastor kanina, tayo po ay seryosong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Number 2 po, I ask for your forgiveness. Please wash me clean with the blood of Jesus Christ. Amen. Minsan pa po sa number 2, I ask for your forgiveness. Please wash me clean with the blood of Jesus Christ. Number 3, Holy Spirit, please help me never to go back to my own vomit in the mighty name of Jesus. Number 3 po, Holy Spirit, please help me never to go back to my own vomit in Jesus' mighty name. Number 4 po, I hereby renounce my association, hallelujah, with this group in Jesus' mighty name. Number 5 po, I reject all the properties of this evil group in my possession, and I command the fire of God to burn them to ashes in Jesus' name. Minsan pa po sa number 5, I reject all the properties of this evil group in my possession, and I command the fire of God to burn them to ashes in Jesus' name. I bind all the spirits, power, entities, strongholds associated with this group, and I cast them out of my life forever by the power in the blood of Jesus Christ. In Jesus' name, I command these powers to lose their hold upon my life right now. Amen, amen, amen. I cancel these powers to lose their hold upon my life right now. I cancel every claim of ownership upon my life in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Number 6 po. I silence every voice, every evil voice speaking against my life from the camp of the wicked by the power of the blood of Jesus. Number 6, I silence every evil voice speaking against my life from the camp of the wicked by the power of the blood of Jesus. Number 7, I appropriate the blood of Jesus to cleanse me from every consequence of my involvement in Jesus' mighty name. Minsan pa po, number 8. I renounce every coffin spirit, every of false martyrdom, as assault, rape, and gang attacks in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa po sa number 8, I renounce every coffin spirit of false martyrdom, as assault, rape,
attacks in the name of Jesus. Number 9, I renounce and reject witchcraft, occult signs, symbols, and jewelry in the name of Jesus. Minsan po. Sa number 9, I renounce and reject witchcraft, occult signs, symbols, and jewelry in the name of Jesus. Hallelujah. Number 10, I renounce all curses on my eyes, stomach, womb, body, hands, legs in Jesus. I renounce all curses on my eyes, stomach, womb, body, hands, legs in Jesus' mighty name. And last na po, thank you Lord for answering our prayer. Hallelujah, maraming pong salamat. Patuloy po namin dinideklara ng may katapatan, Panginoon, at kiniklaim ang kapangyarihan, O Diyos, na ibinigay mo at pinagkatiwala mo sa bawat isa, na bawat lalabas sa aming mga labi, O Diyos, ay bibigyan mo ng kapangyarihan, na ito, Panginoon, ay magaganap at mangyayari at mararanasan sa aming buhay. We claim, Lord, hallelujah, na kami pinalaya mo na ngayong umaga at tatanggapin na namin at mararanasan namin ng malayang-malaya ang mga bawat gagawin mong kamangha-mangha sa aming mga buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngayong araw po na ito, nagpapabalot po kami ng iyong banal na dugo upang walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, O Diyos. Tinatayuan namin, Panginoon, na ngayon, araw na ito ay magsisimula ang mga breakthrough prayer, breakthrough answered prayer, Lord, sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Ito pong aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating Diyos na matagumpay. Seryohan po natin ang katagumpayan, ang ginawa ng Diyos ngayong umaga sa ating po mga buhay. Hallelujah! Tuloy po natin ipalakpak ang ating kamay sa ating Panginoon. Diyos ang makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso at nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan ay hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Bawat sandali, sa bawat sandali ay laging samahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalagasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso at nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iwan. Dalasan po, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso at nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-isa. Ay dumako sa ating pong pangwakas na awit, ating pong awitin sa ating pong Diyos na dakila, siyang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo, kamangha-mangha, nasusikat
Yes, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Pasalamat tayo sa katagumpayan ng gawain na ito. Patuloy nga po, Ama, na nagpapasalamat kami sa pagsama mo sa aming gawain ito. At patuloy nga po, O Diyos, na iyong kapangyarihan at naranasan, Panginoon, ng bawat isa. Lord, ang bawat salita mo, Panginoon, naway tayo tunay mo sa iyong mga buhay. At Lord, patuloy nga po, O Diyos, na laging po kaming gagabayan, sasamahan sa anuman ng aming mga gagawin, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa buhay ng bawat anak mo na ginamit mo, O Diyos, upang mag-minister sa umagang ito, Panginoon. Ikaw nga pong nakakabatid ng kanilang mga buhay sa buhay po ng nagpapakanta kay Joanne, Sister Joanne, sa nag-opening prayer, kay Sister Melanie, sa nag-prayer post, kay Sister Celeste, kay Sister Jean, maging sa aming declaration, kay Sister Ems, patuloy nga po Diyos, maging sa aming man, Panginoon, sa buhay po ni Hannabel Rayo, Panginoon. Patuloy nga po, Diyos, ka nga pong kumilos sa kanilang mga buhay. Ano man po ang kanilang mga panalangin, patuloy nga po, Diyos, na ito'y katagpuin mo. Lord, ano man po ang kanilang mga pangailangan, isusupply, provide mo po ang lahat ng bagay at lahat ng kanilang papapagal, Panginoon, sa iyong ubasan. Patuloy nga po, Diyos, hindi mawawalan ng kabuluhan sa iyo, Panginoon. Alam namin lahat ng bagay ay ipagkakaloob mo po sa buhay ng bawat isa. Patuloy nga po Diyos na maraming salamat din po sa buhay ni Pastor Dennis na ginamit mo o Diyos sa umagang ito. Upang maging daluyan na yung mga salita, daluyan na yung mga pagpapala, Panginoon. Pagpalain mo po kanyang buhay, anumang lakas na nawala sa kanya, Panginoon. Ibalik mo po ito in Jesus' name. Ang yung mga malang pagpapala, lagi po niyang mararanasan. Ang yung anointing, lagi niyo po ipagkaloob sa kanyang buhay at ang knowledge and wisdom, Panginoon, lagi niyang mararanasan na sa tuwing siya'y nag-aaral na yung banal at buhay na salita. Pagpalain mo po kanyang buhay na habang siya'y naglilingkod, Panginoon, sa J.I.L. Sagaray. Alam namin, Panginoon, laging po siya sasamahan, iingatan, maging sambahayan niya, Panginoon, sa buhay ni Mami Tina at ang kanilang buong pamilya, Panginoon, naroon laging pagsama, pag-iingat, ang mga pagpapala at ang pagmamahal mo, Panginoon, ay lagi nilang mararanasan. Pagpalain mo po ang buhay ni Pastor Dennis at alam namin ang kanyang kalusugan, kalakasan, Panginoon, ipagkaloob mo sa kanya in Jesus' name. Napatuloy nga po, O Diyos, na sa umagang ito, bago nga po kami tuluyang magtapos, Lord God, dinudulog namin sa iyo ang mga panalangin ng mga anak mo na ito. At tuloy nga po, O Diyos, na hindi pa man binabanggit ng mga labi ito, Panginoon. Ito'y may katagunan na, Panginoon, in Jesus' name. Panalangin po ni Sister Esther Aguilar, Panginoon, ang panalangin niya para sa kanyang pamilya na magkaroon ng spiritual breakthrough, Panginoon, nagbalik loob sa iyo, Lord God. Patuloy nga po, O Diyos, na ang total salvation na maranasan nila, na habang sila, Panginoon, ay dumudulog sa iyo, lumalapit. Pakinggan mo po ang kanilang panalangin sa iyo, Panginoon. Nahipuin mo po ang kanyang buong pamilya na magkapagbalik loob sa iyo. At alam namin, Lord God, sasamahan mo po sila, ingatan mo po sila. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay may katugunan sa harapan mo, Panginoon. At Lord God, ang panalangin na ito ay tutugunin po sa kanyang buhay. Maging ang panalangin pa rin niya para sa kanyang mga apo, sa buhay po ni Iris, ni Jeline, at saka ni Luis, Panginoon. Ilayo mo po sila sa ubot sipon, kagalingan ay maranasan nila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mga Panginoon sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan, malusog na pangatawan ay maranasan nila in Jesus' name. At ang totally healing sa ubot sipon, ay pagkaloob mo, Panginoon. Alam namin lahat ng bagay, Lord God, walang imposible sa iyo. Hipuin mo po ang mga batang ito, maging mababait na bata, Panginoon, magkaroon ng pagkatakot sa iyo, at patuloy nga po, O Diyos, na maging masunurin sa kanilang mga magulang. At patuloy nga po, Diyos, na habang sila'y lumalaki, gagabayan mo po sila, Panginoon, na sila'y lumakad sa tamang daan, sa iyo, Panginoon, makilala ka pa nila ng lubusan sa kanilang mga buhay. At alam namin, Lord God, ito ay paparanas po sa mga batang ito in Jesus' name. Naging panalangin po ni Shell Pandeno, Lord God, kagalingan sa lagnat at patuloy nga po Diyos maging infection para na sa kanyang tenga, Panginoon. Puin mo po ang kanyang tenga, Lord God, ng tunay na kagalingan na nagmumula sa iyo, maranasan niya in Jesus' name. Yung kagalingan, Panginoon, may pagkakaloob mo sa kanyang tenga in Jesus' name, maging sa kanyang lagnat, Lord God. Ang lagnat na ito ay sanhi ng
infection ng kanyang tenga, Panginoon. Alam namin na ito'y pagagalingin po in Jesus' name. Nihipuin mo po ang kanyang tenga, Lord God, ng tunay na kagalingan ay maranasan niya in Jesus' name. Maging sa buhay po ni Ate Marilyn Javier, kahilingan niya, kagalingan din sa tenga ni Saint Macho Javier, Panginoon, na sanhi ng nila pagkalagnat niya dahil sa pamamagitan ng kanyang tenga, Panginoon Lord. Kung nga pong kumilos, ipuin mo po ang tenga ni Saint Matthew, Panginoon, ng kagalingan ay maranasan din niya in Jesus' name. Lord, walang imposible sa iyo. Palataya po si Ate Marilyn na pagagalingin po ang tenga ni Saint Matthew. Alam namin, Lord, yad ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may sakit at karamdaman. Walang imposible sa iyo. Alam namin, Panginoon, ang tunay na kagalingan, paparanas mo po sa buhay ng mga anak mo na ito. Naging sa buhay po ni Romana Reyes, Panginoon, kagalingan sa pag-alis ng semento sa kanyang kaliwang kamay, ang sanhi ng pagkadapa niya, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ito'y pinagagaling mo na in Jesus' name. Wala nang hindi maging maayos, Panginoon, pagtanggal ng semento. At patuloy nga po, O Diyos, na ito'y pinagagaling mo na in Jesus' name. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay sinasaayos mo. Ang lahat ng bagay ay pinapagaling mo. Dahil nanampalataya kami, Panginoon, na ang kagalingan na nagmumula sa iyo ay mararanasan ng bawat anak mo. Ang lahat ng nanampalataya sa iyo, Panginoon, na ang lahat ng panalangin nila itutugunin. Alam namin, Lord God, na ito'y paparanas mo po sa kanilang mga buhay. Maraming salamat din po sa mga anak mo na inunakas sa umagang ito. Nakasama namin sa Zoom, sa FB Live, Panginoon. Lord, nakikita mo ang kanilang mga panalangin, kahilingan sa iyo. Alam namin na ito'y mararanasan nila. Ingatan mo po ang bawat isa sa araw na ito at ang katagumpayan ng gawain nito ay ginawad mo na sa buhay ng bawat isa. Supply, provide mo po lahat ng aming pangangailangan. Ingatan mo po ang bawat isa at kung saan man sila pumunta, Panginoon, naroon lagi ang iyong pagsama. At Lord God, ikaw ang madakila, ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa namin pinagkakatiwala ang buong maghapon na ito. Alam namin, Lord God, pinagtagumpay mo na ang bawat isa. Pagpalain mo po ang JIL Nurse Sagaray at alam namin, Lord God, ikaw nga po ang kikilos sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyo namin tinitiwala ito. In Jesus' name I pray. Amen. God bless po.